tignan natin, where are we now? Ano ba yung nangyari last year? Anong nagawa natin? Anong nagawa ng administration? Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Dayang Hirang. Ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. Welcome 2026. Bagong taon, bagong buhay, tulong-tulong para umunlad ang ating bayan. But before we proceed, siguro tignan natin, where are we now? Ano ba yung nangyari last year? Katakot-takot ng mga calamities, ano? Nagkaroon ng lindol. Tinamaan ang Cebu, tinamaan ang Davao provinces, may mga packet of earthquake. Then, malaking kalamidad din yung baha. Dahil lang sa flooding, lumabas na rin yung issue ng korupsyon sa Ghost Project. Ang iba nagsasabi, ito ay sinadya ng Diyos para mabulgar, lumabas yung pagnanakaw ng pera ng ating bayan. And because of this, nagsalita si President Bongbong Marcos sa harapan ng Kongreso. Sinabi niya, "Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino." palakpakan naman. So here we go. Ano nangyari? Maganda yung takbo sa Senado sa investigasyon. Maraming nanonood. Nandyan si Senator Marcolita, Senator Cayetano, nandyan sila Senator Lacson. Then, nagkaroon ng changes sa Senado. Ang pumalit, Senator Soto. Nawala si Senator Escudero. And worse, siya patuloy ang naimbestiga. Then, of course, na monitor niyo yung mga pangyayari na yun. May mga senador na iniimbestiga din. Then, gumawa ng investigation committee yung sa flood control. Headed by Justice Reyes. Then, merong isang certain Miss Fajardo, yung CPA. Then, kasali doon si dating Secretary ng Public Works, si Secretary Singson. Then, si Mayor Magalong, ginawang initial na sumasali sa investigasyon, but nag-resign, bumalik ulit. Nagkagulo-gulo tuloy. Umalis siya, then eventually bumalik ulit sa investigation committee. Pumunta pa sa mga provinces. Pero hindi naman siguro, I think nakapunta pa siya sa Ilocos. I'm not sure. Kasi kung akong tanungin, very critical, pag ikaw membro doon, nakapunta ka ba sa distrito ng Marcos? Na-imbestiga mo ba? And worse, lately, parang may nakita akong isa sa mga Facebook na meron ding project doon na hindi natapos. Then, I remember, may mga pumunta sa La Union, Bulacan. But meron bang pumunta sa Bicol? Meron bang pumunta sa Camarines Sur? Meron bang pumunta sa Tacloban? Ang pinuntahan nila, ang Davao, na wala namang ghost project dito. Accounted naman lahat. Ang gaganda ng pagkagawa. So, nagkaroon ng credibility crisis. Sinasabi kong credibility crisis, yung ghost flood control investigation. Bakit? Nag-resign si dating Secretary on Public Works, si Singson. Nag-resign yung a lady na member ng committee. So, nawala na. Kaya, so isa na naiwan. Si Reyes na lang. Justice Reyes. So, anong mangyayari ngayon? Then, pinalabas yung record ng Cabral Files. Wala namang dapat pag-aawayan dyan eh. Ipakita nyo, i-release, din investigahin. Ba't ang daming drama? Pati yung nakakuha ng dokumento, si Leveste, siya na tuloy imbestigahan. Dapat pasalamatan si Congressman Leveste. Oh, in the name of transparency, Congressman, ilabas mo, okay yan. Paano mo ginawa? Saka na yun, ang importante yung laman. Kasi yung interest ng tao doon, ano yung laman at ano yung resulta ng mga ginagawang mga project na yun. At bakit nandoon yun? Yun ang imbestigahan, hindi yung si Congressman Leveste ang iniimbestigahan. So in short, medyo magulo-gulo, no? Kaunti. Hindi kaunti, talagang magulo yung ghost project na yun. On the other hand, may attempt. Nag-rally yung Iglesia ni Cristo. Napakagaling, napakadisiplinado pagka-rally. Napakaganda ng kanilang ginawa. 2 araw, supposed to be 3 days. Unfortunately, yung iba naman, merong EDSA, meron namang Liwasang Bonifacio. So, kahit yung mga nagra-rally, hindi united. So, yung direction natin, iba-iba. Meron namang gusto mag-rally, si Duterte lang, si Inday Sara lang, tirain. So, magulo. But generally, sa mga tactician, yun ang gusto. Guluhin mo para I can maintain the status quo. Dito lang ako, sige, gulo kayo dyan. But dahil sa media, gaya itong ginagawa natin, gaya ng mga cellphone, ang level ng awareness ng sambayan ng Pilipino mataas masyado. What does it mean? Wala kang matatago at nakikita, naririnig ng sambayan ng Pilipino dahil sa social media. So what is the result? Lumabas ang survey. Paglabas ng survey, yung tinitira
Yun tuloy ang pinakamataas sa survey. Kasi sisirain mo yung tao, si Vice President, yung mga Duterte, but you have the problem. Tama si Vice President. Hindi problema ang Duterte. Tumabi na nga sila eh. Binigay na nga, hindi na nga tumakbo ng presidente. Nandiyan na yan eh. So ang problema nandoon sa nagpapatakbo. Now, bilang Pilipino, anong dapat gagawin natin? Dapat tulungan natin ang ating bansa. But dapat makinig. Dapat sensitibo tayo sa sentimento ng tao. Wala namang gustong gulo eh. Everybody's just waiting sa period of election. Medyo maaga lang masyado yung mga aksyon na paninira. Yung Duterte team, busy doon sa kanilang ama kung paano dinala ninyo na walang karason-rason doon eh. Nandito naman, gumagalaw naman yung ating judiciary. Tumatakbo naman yung demokrasya natin. So, yun. So, mga kaibigan, yun po yung nangyari sa ating Pilipinas. So, 3 taon na. Anong nagawa natin? Yun. Anong nagawa ng administration? So, yun po. And ano yung nagawa ng sambayan ng Pilipino? But again, tuloy po tayo kung anong dapat gawin within the bounds of the law. We expose good things. Yung mga nagawa ng administrasyon, mga ganda, okay. Suportahan natin yun. But yung mga hindi magaganda at nakakasira sa sambayan ng Pilipino, who is the government, yun ang ating labanan, ating expose. Hindi kasi nasa taas kami, kayo nasa baba, kaya tinitira kami. Napakalayo namang issue na. Anong klase? Isipin natin sino naglagay sa inyo dyan, di ba? Mga pulubi, mga tao, ordinaryong tao. Huwag nating ganunin. We need to be sensitive the relationship between the elected official because nito mga taong pumili sa atin. Meron mga isa nagsabi, 500 pesos, okay na. Pero yung isa naman nagsabi, itong 2 million, kuhan lang ito, pag Pasko lang ito, pag may mga tapok-tapok pa, gathering, pambihira. So, inconsistent yung, dapat kasi sa governance, at the end of the day, public service, busugin at tulungan yung ating mga tao. Sa anong pamaraan? Labanan natin na mataas masyado yung presyo. Pag-aralan natin yung mga policy ng government na nakaka-discourage na pumasok yung gobyerno, yung mga investors. Huwag nating i-discourage yung ating mga negosyanteng pumasok. Hindi yan papasok dito kung ganito. Kaya ang nangyari, sa tourism, nasa dulo tayo. Kasi may calendar naman na loob sa tourism calendar. Yung mukha naman ng isang tao doon nakalagay. Hindi naman yung pupuntahan ng mga tao. Hindi naman magpupunta yung turista dito para hanapin ka. Pumunta yung mga turista dito kung saan pupunta. Pero yung nilagay doon sa kalendaryo ata, mukha ng isang tao. Hindi area kung saan kang pwedeng pumunta. So these are policies na pwedeng i-review, pwedeng ayusin para sa ating bayang Pilipinas. Bago papasok yung mga negosyante. Kung nandyan yung mga turista, dahil maganda yung pagka-promote, buhay na buhay yung ating mga beaches, buhay na buhay yung ating mga services sector, hotel, sasakyan. May trabaho lahat ng tao. Pero kung wala, sino sisisihin natin? Duterte naman. Wala na. The Duterte is already in the sideline. Tahimik na. Si Vice President nandyan lang yan dahil pinili natin at nag-iikot, tumutulong pa rin sa tao kahit binawasan ng budget. So, yun po ang ating tingnan for what transpired last year. Policies ng government dapat i-readjust. Mabuti na lang, nandyan yung Korte Suprema. Pinabalik yung PhilHealth. Pero meron pang isa ata, yung Philippine Depository Insurance Funds. Pinapabalik. Then, yung unprogram, hindi mo naman pwedeng mag-implement ka ng project na unprogram. Anong basis mo? Ba't nilagyan mo ng pera? Wala yung sa budgeting eh. Sa budgeting dapat specific. Itong pera na ito ay para dito. Sa kalsada, anong kalsada, ilang kilometrahe, yun. So mga kababayan, yun po yung aking take dito sa 2025. Tuloy-tuloy po tayo, mahalin natin ang ating bansa. Tulungan natin ang ating gobyerno. And I am just praying that the government will listen. Makinig at makinig sa sambayan ng Pilipino. Hanggat sa muli, God bless Philippines. Maraming salamat po sa inyong lahat. This is Councilor Dayang Hirang. Mahalin po natin ang ating bansa. God bless. A political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant,
offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.